Isa na namang masayang araw mga Jolly Babuye friends. Kamusta po ang lahat? And yes, oh my G, we're here walking down the street all together. Anak, may ano? Ayan, syempre all together with my panganay. Nak, dito ka, mainit dyan. So ayan guys, nagsisipag ang aking panganay sa pagpasok sa school. It's because, you know what? Ayan, he enjoys studying. So, sinisikap nilang mag-aral. At syempre, laging pinapaalala ng mama na dapat ay lagi nga silang pumapasok sa school dahil wala naman silang matututunan kapag lagi lang silang nakikipaglaro at bumabarkada. Kaya naman guys, ayan, syempre sa Jolly Babuye mom, sinisikap ko rin talaga na sila ay maipag-aral. So, lahat ng needs na sa school, their daily lives, their daily needs, ay pinagsusumikapan ng inyong momshi. Kaya naman, syempre, samahan niyo guys for my vlog for today. Ayan, our vlog for today's video. Ayan, we're not doing live today. Ayan, sinama ko nga siya sa aking paglalakadan, no? Since magkasabay na lang din naman kami ng pupuntahan at idadaan ko siya sa kanyang school. Hanggang tayo ay makarating din naman sa next level natin, hanggang makarating tayo ng Cabrera EDSA, where we have to ride a jeepney going to Libertad, Pasay. So yan ang aking panganay. He's at grade 7 level, and of course thank you Lord kasi in your guidance, ayan, narating na niya ang grade 7 level. So it's a one way nga, talagang marami pa rin pasaway mga sidecar ngayon. Pag sinabi mong one way, ito two way talaga nila. So, ayan. Diba sabi ko nga sa inyo, na-share ko nga sa inyo, kapag ako'y naglalakad, lagi akong on the left side, which is, dapat lagi akong nakikita kung sino yung nakakasalubong ko. Kasi, kung yung nga nasa likod ko, yung sasakyan papunta pa lamang, ayan, syempre, anak, tawid tayo. Ayan. Hindi natin makikita kung sino yung babangga sa atin pag nasa likuran natin yung mga sasakyan. Katulad naman ito, mainit naman ang paglalakad natin. Kaya naman syempre umahanap tayo ng way. Sana hindi naman din tayo maiinitan. Oo. Tayo? Mamaya, dun na. So, ayun nga guys, salamat sa inyong panonood. So, once again, na-share ko lang sa inyo, mainit-init itong paglalakad natin kasi alam nyo guys, tanghali na, alas 10 na ng umaga. Alas 10 na ng umaga, ang pasok ko ay 11, at baka ako nga ay malate pa. Dahil nga, syempre, ayan, we're walking, going to school, kasama ng aking panganay. So, kailangan natin magsipag. Nauna na nga itong aking panganay sa paglalakad. Paano ba naman? Ay, dala-dalawa itong bit-bit ko na ba? Medyo mabigat yung bag niya dahil may mga libro. 10 notebook. Ayan, syempre, sipagan lang natin talaga. Ayan, so pagsisipag natin, lagi naman yan mabubunga ng maganda, So, tayo mga jolly people, we always choose, syempre, ang joy in our life, Kasi, minsan meron tayong nararamdamang sadness, anger, fear. 4 piece ba kayo? Po? 4 piece? 4 piece ba siya? Morning, sir. Ayun, so, lagi ko lang, nakasalubong namin yung kanyang advisor. Nag-morning ikaw kay sir? Ha? So, sinasamahan ko nga itong aking anak kasi may remedial siya at 11 AM. So, sinabay ko na siya kasi ganun din naman kaysa mag-isa siyang pumasok. Kaya sinabay ko na siya sa pagpasok namin. And andito nga tayo sa kainitan ng araw, sa ilalim ng mainit na panahon. And ayan nga guys, salamat talaga sa inyong lahat. Super thankful ako sa inyo. I reached out to 8.1k na masisipag na mga jolly friends sa aking bahay. At wag po kayo mag-alala, later on, dadalawin ko rin ang inyong mga housey
Ayan, so legit naman no, kapag wala kayong pang pajikush-kush sa mga supporters niyo, wala talaga mag-engage sa inyo. So dapat spread jolly hugs and love pa rin tayo kahit na ganon. So we do as a content creator, kailangan ay share tayo ng ating Saan ka dadaan? Doon na. Saan yun? Doon daanan namin eh. Doon? Baka malate na ako sa work eh. M8. Malamig ka? Gulaman? Ayun na. Hello guys. Gulaman po, 2. So, ayan. Siyempre, bili-bili muna tayo ng mga masarap na mga turo-turo dito. Ayan, ang kanilang What's my favorite? Ano gusto niyo, Ted? Ano yun? 20 pesos na higit sa isang araw. ang dami dito mga turo-turo guys. Palamig muna siya kasi mainit. Ang dami diba? It's a long way here. Ito sa exit ng Timoteo Paes Elementary School. Kaya mo napunta doon mag-isa? 2. Magkano ba yun? Tama. The best yung palamig ni ate. Kaya kayo dyan, dito na kayo bumili. Bye-bye na. Ingat. Makinig mabuti ha. Bye-bye. Let's continue our vlog at kaya na niyang mag-isang pumasok. No? So, dun siya sa may kabilang entrance. Papasok ng kanilang school in Pasay City East High School. And yes, nandito na nga po tayo. We are going to Cabrera. So, dito tayo sa kabilang site. Ano? We are going to Cabrera. But you know what guys, we're doing this vlog. Ayan, medyo mahapdi-hapdi itong aking left side ng aking mata. I don't know what's we call this one. But ayan, let's pray to God na mag-heal na yung nararamdaman ko on my left side of my eyes. So, siguro kaka-engage ko to. Kaka-engage. Kaka-cellphone. Walang tigil na paghawak ng cellphone. Message, resback. Just do the content. Siyempre, para lang dito. And kaya ito napapala natin. Ano, umahap din na yung mga eyes natin. Doing this one. And of course, ayan, salamat guys sa inyong panonood. And we're in. Ayan, nandito na nga tayo sa Paes. At medyo mainit na itong nafe-feel ko sa likod ko. Sobrang init na po talaga. Ayan. So, alam niyo na kung bakit ako naglalakad. Siyempre, para makatipid at para yung pang sidecar natin, bigay na lang natin sa mga kids natin to buy their foods kasi kaya naman natin maglakad. Ayun. So, tinitiis natin maglakad. Siyempre, lahat naman ito, yung pagtitiis natin, paghirap natin, magbubunga ito ng maraming blessings. Ayun, isa lang naman yung hiling ko kapag lumaki na sila, maging successful sila sa buhay. Na hindi sila, hindi naman sa hindi mahirapan, na kaya na lang harapin ang hamon ng buhay kapag wala na ang mama nila. So, as their jolly mom, I always support them kasi hindi ko yun naranasan sa family ko Hindi ko yun naranasan in behalf of my mama and papa. Hindi ko naranasan yung support na yun. Ewan ko ba sa aming magkakapatid kung ma-share ko lang sa inyo. Meron kasing learning which I understand the situation. So, ako, I stand on my own. I worked. I'm a mom of my 2 kids. I'm a working mom. And
kinakaya ko lahat for my kids. Without them, a struggling moment ng pagiging mami ko is merong mag-asikaso, merong mag-alaga sa mga anak ko, but yet my children, yung mga kids ko na yon, nasanay na sila lang. So pagka iniwan ko na sila sa bahay, sila na lang dalawa ang nasa bahay, tapos guys, iniiwanan ko lang sila, syempre na kanila makakain, or rather alam naman nila yung gagawin. So lagi ko naman silang ino-orient kung ano yung dapat nilang gawin. Dapat hindi sila mag-aaway, dapat ay nagtutulungan sila. Especially kuya, dapat siya yung mangunguna sa kagandahang asal para sa bunso namin, sa kapatid niya. So pumapasok sila na sila lang without the help of their lola. And without the help of their lola who is there, ayan, kapitbahay lang din naman namin, hindi na iba kasi nga aywan ko, I don't want to share it to you dito kasi ayoko namang sabihin na hindi nag-ano yung lola nila sa kanila. So nakakaano lang na minsan nakakainggit lang sa ibang lola kung paano sila as a grandmother sa kanilang mga apo, diba? Nakakainggit yung ganung part na mas nagiging magulang sila sa totoong magulang for their grandchild. And yet ako lang yung ganun sa sitwasyon na yun. Siguro wala, nafe-feel ko lang talaga yung ganun, no? Parang hindi man ako naiinggit, pero siguro kaya nangyayari yun kasi yung kalinga, mas nangangailangan ng kalinga ang aking mga kapatid when it comes to their children and not on me. Siguro it's God's will na din na talagang ganun na yung tadhana nila, or rather si kuya naman maka-overthink. So rather na binibigay niya yung time at oras niya at kalinga niya sa mga anak ko is binibigay niya sa ibang mga apo niya. Hindi ko lang alam just minsan lang kasi nakakantampo, no? Paano ba yun? Nami-misinterpret nila, I misunderstand. So yun lang talaga when it comes to food, when it's come to cares, ayun, sa pag-aalaga, laging on top ang mga kapatid ko. Kahit naman in behalf of me, kahit kamustahin man lang niya ako sa bahay ko, magkapit-bahay lang naman, no, Lai, kamusta ka dyan sa bahay mo? Okay lang ba kayo dyan? May makakain ba kayo dyan? Ayan, kamusta yung mga anak mo? Okay lang ba sila ba? Wala ba sila mga sakit? It's just, wala siyang pakialam. Ewan no. Siguro, yun ang nararamdaman ko Kasi yung mga kids ko talagang, hindi mo na sila kailangan pang, kasi parang nasanay na sila in behalf of their lola na ganun yung sitwasyon nila. Wala namang pakialam ang lola. So, ayokong kalakihan nila yun na ganun ang mindset nila sa lola nila na parang, hindi naman kami pinapakain niya, hindi naman kami inaanan. Kasi minsan nagtatampo na talaga yung mga anak ko sa kanya. So, ewan ko. Ayoko rin namang pagsabihan pa kasi sasabihin niya lang, bakit? May binibigay ba kayo sa akin? Ganyan na. Siyempre, alam niyo na, may sumbat yan lagi. Pero hindi ko alam kung saan ako dadaan dito. Sa dami ng bus dito, mikot-ikot pa ako. Taray, kabalagbag sa daanan. Ayun lang. So, continue our life. So, that's life. Kaya naman, syempre, lagi lang natin iniisip in our positive way of life na minsan sa buhay, nangyayari yon dahil may dahilan. So, kapag nalaman niyo yung dahilan, maiintindihan at maunawaan natin yung kalagayan or the things happening in our life. So, kamusta naman ang lahat? Jolly morning. Parang late na nga ako at 14 minutes na tayo naglalakad. So I just wanted to see you. Welcome to the Philippines. This is the Magallanes area in Makati. Hello. Nakakahingal nga itong paglalakad natin.
So, welcome to Pasay EDSA. Oh, kamusta kayong lahat guys? Namiss niyo ba ang EDSA? Tadhana ba ito? Yung tadhana natin magbabago kapag ginagawa natin ng paraan. We're doing our best. Siyempre, tinatrabaho natin yung success in our life. Siyempre, hindi naman uusad ang buhay natin kung tutunganga lang tayo, tatamad-tamad tayo. Kaya dapat ay nagsisipag tayo. So, ayun guys, huwag tayong umasa lagi sa mga tulong at bigay-bigay kasi dapat pinagsusumikapan at pinaghirapan natin ang lahat ng bagay. So, ayun lang. Thank you all guys for watching. I am here now in Cabrera. So, here in Cabrera, dito na tayo sasakay ng jeep going naman sa work natin. And here we go. We're going to ride a jeepney. Sarap ng hangin. Antayin natin yung jeep. Kahit na kayo sa kanya. Anda ko. Isko. Dito na tayo sa jeep. Cabrera jeep going to Libertad. Okay, papunta na tayo ng EDSA Metro Point, Rotonda. Madadaanan natin dito yung isa sa masisipag kong manager, which he choose to focus on his business. And successful na nga itong business niya, no guys. So, hindi niya nakita or hindi man siya naging successful as a restaurant manager, but of course, ayan, sa pagiging businessman. So, 2013 pa nga lang, talagang super love na nilang mag-business ng mag-asawa. And, grabe, nakaka-inspired yung ganitong tao. So, ayun, pakita ko sa inyo yung tent nila, guys. Jeans Parisan. Nakita niyo ba yun? Jeans Parisan, may barbecuehan, may kainan, turo-turo. Ayun yung mga kids niya, oh, nakakatawa sila. So, buong family nila, ayun, tulong-tulong sila sa business na yun. Ayun. And furnished naman, no? Nakakatuwa naman yung ganun. Marami kang mga pulis na makikita. Kanina pa may pulis tayo doon dinaanan sa school. Ngayon they're on their way here along EDSA Rotonda. So I hope they can protect Filipino people doing that one. So inaantok si Kuya. So guys, ayun, so mula kanina pangalon as we start our vlog from Malibay. Andaan na natin dun sa Malibay Plaza, sa school.
and dun sa overpass ng Cabrera, and now here in EDSA. Baba po. Baba po. So, ang unit ng panahon. Hi, Jollibee! Here in EDSA, Zamora, Jollibee, Metropoint, under shout out, masisi